Mag-alala, nandyan naman ang barkada. Kung ikaw ay nag-iisa, huwag kang Tara! Lego! Huwag nang mag-alala, nandyan naman ang barkada. Hi guys, we're now here in Subic! Subic, what is the first thing that pops into your mind? For me, it's the beaches. Who doesn't love beach, right, Laika? Plus, the duty-free where you can buy imported goods and the Subic Safari where you can experience the jungle adventure. How about you, Laika? Naalala ko pa nung when I was in grade school, we went to some sort of bank sanctuary and ocean adventure, but I wasn't aware of popular destinations for adventurous getaways. But we're not talking about theme parks here, right? Actually, we're talking about the places where nature lovers and brave hearts go. And one of this is the Pamulaklakin Forest Trail. At doon kami pupunta ngayon. So tara! Lego! Hi there guys! Nandito na kami ngayon sa Pamulaklakin Forest Trail. Ano kaya meron dyan sa loob dyan, Laika? Excited na akong malaman. Pasok tayo! Tara! Let's go! Kailangan mo natin magbayad ng 50 pesos kung kayo ay tatagal ng 1 hanggang 2 oras at 250 pesos naman kung magtatagal kayo ng halos kalating araw at 500 pesos naman kung maisipan nyo mag-overnight sa lugar na ito. At ngayon, makakasama natin si Nanay Minda, ang ating magsisilbing tour guide para sa araw na ito. Nay, samahan niyo naman po kami sa loob. naman ako. Tara, let's go! Nay, bago po ang lahat, bakit po ba tinawag na Pamulaklakin Forest Trail? Nang dahil sa mga bayan ng Pamulaklakin, magbubulaklak yung pag-summer, doon pumupunta yung bee para makapag-produce ng honey. At yung mga puno naman, yan ang gagaling yung tubig para sa ugat, ay hindi nawawala ng tubig yan. So, karaniwan pong mga puno or vines dito ay tinatawag na pamulaklakin. Hindi naman lahat ay Pamulaklakin, meron din siyang puno. Ang Pamulaklakin kasi ay vine lang yun. Akala po kasi namin yung pamulaklakin is yung mga flower na nag-bloom. Yun pala yung mga vines or bagging na pinupuntahan ng mga bees para gumawa ng honey. At dahil din sa mga puno dito at dahil dito sa trail na to kaya tinawag na Pamulaklakin Forest Trail. Nay, ano po ba yung una niyong papakita sa amin? Oo nga, Nay. Excited na ako malaman kung ano yung nasa loob. Yung nakikita natin yung batis. Yung batis. Batis. Tara, punta natin na, Nay. Let's go! Dito sa Pamulaklakin Forest Trail. Nay, ano po ba ang naitutulong itong batis natin sa inyo? Tutulong yan ay katulad ng pagluto, pagpaligo, inumin. So, malinis po yung tubig dito kaya iniinom nyo, Nay. Ay malinis yan dahil galing siya sa mga puno ng forest, sa mga ugat. At kung maliligo kayo dito, pwede dahil meron silang mini resort dito sa loob ng Pamulaklakin Forest Trail. At yung mga turista na gusto maligo dito ay pwedeng-pwede. So, may iba tayo, Nay. Di ba po nung panahon po ng mga ninuno ay hindi po sila marunong gumamit ng kalan or wala pang mga dikuryente na para sa paggamit nila sa pagluluto? Oo, tama ka dyan. Kaya nga ituturuan ko kayo ng pagluluto sa bamboo. Ang gamit ay kahoy at apoy.
Wala siyang kuryente. Paano naman po sa mga kasangkapang kagaya ng plato, kutsara, baso, ano po yung ginagamit nila? Diyan na rin natin kukunin sa bamboo. Sa bamboo na rin. So, Tulad ng bamboo plate, saka cup, bamboo cup. kaya ngayon tuturuan tayo ni nanay kung paano Kutsara. magluto ng bigas or ng pagkain sa pamamagitan ng bamboo at gumawa ng kasangkapan sa pamamagitan nito. Tara, alamin natin kung paano gumawa ng pagkain sa pamamagitan ng bamboo. Tara, Ayo. ito. Napakarami ng gamit ng kawayan dito sa gubat. Isa na dito ang paggawa ng plato. Simple lang ang paggawa nito. Una ay puputulin mo nito sa tamang sukat. Susunod ay bibiyakin sa gitna upang lumabas ang korteng plato. Matapos mabiyak, ay kikinisin ng bawat gilid upang matanggal ang talim ng gagawing plato. At yan, gawa na ang ating plato. Susunod sa ating listahan ay ang paggawa ng baso. Simple lang. Kagaya din ito ng paggawa ng plato, ang kaibahan lang ay hindi ito bibiyakin sa gitna. Kortehan lamang ito sa dulo upang hindi tumama ang ilong sa tuwing gagamitin. At yan, kumpleto na tayo. Napakasimple, di ba? At ngayon, uumpisahan na natin ang pagluluto ng bigas gamit ang kawayan na ito. Nay, paano po ba magluto ng bigas sa pamamagitan nito kawayan? Bubuksan natin at lalagyan natin ng small hole. Tapos, ang sunod natin gagawin na ay Hanggang dito ang bigas. lalagyan natin ng bigas ang loob nito at hindi pupunuin hanggang dito lang. At lalagyan na ng tubig. I-shake daw natin tapos tatakpan ulit. Yung ganyan. Tapos, isasalang na po natin ay. At ngayon, sasalang na natin itong bigas dito sa gawa nating apoy. Pag pumunta kayo dito, pwede din kayo magpaturo sa kanila ng pagluluto ng bigas gamit ang kawayan na to. Ano ba na ito yan? Luto na kanina pa. Tapos na rin sa mga ginawa ko plato, baso, tsaka yung sandok na gagamitin natin. Tignan natin. Luto natin. Sakto ba yan? Luto yan? Oo, sarap yan. Hindi pa ako magluto. Tikman mo muna. Subukan natin. Oo nga, ano? At ngayon, kasama pa rin natin si Nanay Rosario upang itour tayo paakyat sa gubat. At tatabalin natin ang batis na ito patungo roon kung saan maraming kaalaman na naghihintay sa atin. Tara, samahan niyo kami ni Nanay Rosario at ni Laika paakyat ng bundok. Tara, Let's go! At ang lugar nito at tinatawag nilang mini jungle kung saan makikita mo ang iba't ibang uri ng halaman at puno at napakaraming bamboo. Napaka-useful nga talaga nitong bamboo na to dahil ito yung ginamit natin kanina pagluto ng bigas at paggawa ng mga kasangkapan katulad ng plato, baso, tsaka kutsara. Magic in the vine, sugar when I come. Shake and bake the flavor, come and take a look. Marami sa atin na nagsasabi na marami daw kababalaghan na bumabalot sa puno ng balete. Totoo po ba yun, Nanay Rosario? Huwag kayong maniniwala na ang baliti, hindi lahat ng baliti ay may misteryo. Pag baliti ay nasa loob ng gubat, walang misteryo dito. So bakit po parang napakalaki ng balete compare po sa ibang puno? Kasi itong baliti na ito, pag ang baliti nasa tabing highway, yun ang may mga laman lupa. Kaya yung may mga misteryo kung yung mga nasa tabing daan Katulad na lang ng sa Baliti Balete Drive sa sa Manila. sa Manila. Mm. Kasi bawat naaaksidente na namamatay, hindi tayo agad kukunin ng langit. Kaya yung kaluluwa natin, naglalakbay, nakikita ng
Kapre, yun. Kinukuha nila. Kinukuha nila. Ah, Kaya maraming misteryo nagaganap sa Balete. kaya pala kinakatakutan ang punong Balete dahil nila, kung sa tabing daan ito, dun to maraming misteryo. Dahil kung may naaksidente sa lugar na yon, yung mga laman lupa parang inaakit yung mga kaluluwa ng mga nasawing tao sa lugar kung saan pinaganapan ang aksidente. Kaya dito, safe mga bata, huwag kayong mag-alinlangan na may mga misteryo dito. Kaya muli ito ang Balete Tree na puno ng misteryo. At nakikita ko na dito ang ating labasan. Sa wakas, tapos na rin ang aming paglalakbay sa gubat. Malapit na Kahit kami. nakakapagod, yan, malapit na kami. Tara, samahan nyo kami. Nay, may isa pa nga pala akong katanungan sa inyo. Paano nga pala kayo gumagawa ng apoy dito dahil di ba dati di pa uso yung kalan, di pa uso yung kuryente? Paano, Nay? Ngayon, ipapakita sa inyo sa pamamagitan ng dry na kawayan. Exciting! Ano Tara! natin? Let's Tara, go. let's go. Ngayon ay tuturuan na tayo ni Tatay Miguel kung paano gumawa ng apoy sa pamamagitan ng kawayan. Ito yung old ways nila na paggawa ng apoy gamit ang tuyong kawayan. Dahil dati, nung panahon nila, wala pang pospro, lighter, kalan, o ano man di kuryente na nakakapaglikha ng apoy. Kaya ngayon, alamin natin kung paano gumawa ng apoy. Maganda nga po sa inyo lahat. At nga pala si Tatay Miguel, isa sa nagbibigay ng kalaman. Tungkol nga po dito sa sinasabi natin, pinagdaanan ng ating mga nuno noong mga panahon na wala sila. At tatanggalin ko po yung pinaka-alikabok. Nila sa English, ito yung plus pan, bamboo sheaving, fire saw, fire catcher, and then it's like a toothpick, fire tender, o T-hole underbreaker. At kung nag-isa po ako sa gitna ng gubat, at lalapag ko yan sa lupa, lalagay ko pa yun ng 4 na stick. 1, 2, 3, 4. Para pag-try ng fire saw, hindi po gagalaw yung plus pan. At hawakan lang po ni Edgar. Daan-daan ang kiskis dito, pero madiin. Huwag lang gagalaw. Pag napansin na po na may usok yan, kaya mas madiin, pero mas mabilis. At kung gustong palakihin, wag lang duduraan. Lalagyan ko lang po ng fire catcher, dry leaves, masang maliit. Napakasaya talaga nag-experience namin dito sa Pamulaklakan Forest Trail. Nakakapagod pero worth it naman dahil napakarami namin natutunan. Katulad na lang ng old ways sa pagluto ng bigas, paggawa ng baso at plato. At ang paggawa ng apoy sa pamamagitan ng tuyong kawayan. Sign lang ito na kahit moderno na ang ating panahon ay hindi pa rin nalilimutan ng ating mga ninuno ang kanilang kinagisnan. Hindi natin kailangan pang gumastos o pumunta sa ibang bansa, di ba? Tama ka dyan, Laika, dahil dito pa lang ay buhay na ang kulturang Pilipino. Maraming salamat at sana nag-enjoy kayo sa aming trip. Ako si Rod at ito ang aking partner na si... Laika! Tara! Let's go!